We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Narito na ang mga unang balita. Atin ang Pinas. Ito ang sigaw ng grupo ng mga mangingisda kasabay ng kanilang paglagay ng giant buoy effigy sa dagat na bahagi ng barangay San Salvador, Masinloc, Zambales. Simbolo raw ito ng kanilang protesta laban sa manoy agresibong pagkilos ng China sa West Philippine Sea. Naisiparating na mga mangingisda ang kanilang pagpapahayag ng galit at gutom dahil sa manoy patuloy na panggigipit ng China sa mga mangingisda sa Scarborough Shoal. Ang paglabas ng higanteng boya na may nakasulat na Atin ang Pinas, tanda ng pag-angkin ng mga mangingisda sa kanilang pinagkukunan ng kabuhayan. Tanging hiling ng mga mangingisda ang mapayapang paglalayag sa karagatan upang matiyak ang kabuhayan para sa pamilya. Vessel monitoring device ipinamahagi sa mga mangingisda sa Pasukin, Ilocos Norte. May ulat si Gab De Luna. Dahil sa mga naitatalang insidente sa karagatan, binigyan ang mga mangingisda sa Pasukin, Ilocos Norte ng vessel monitoring device upang madaling matunton ang kanilang lokasyon tuwing sila'y pumapalaot. Ang vessel monitoring device ay konektado sa Global Positioning System o GPS na umaabot maging sa labas ng bansa. Matatrack natin yung mga movements nila, pinpoint accuracy, tapos real time, pwede ka rin mag-message sa kanila. At if in case na yung bangka natin or yung bangka nila is makapsize or tumaob, automatically na nagsasend ng SOS message ang device. This is satellite based kahit na walang signal. Kabilang sa mga nabigyan ang kapatid ng minsan nang naulat na nawawalang mangingisdang si Alvin Plasos na natagpuan matapos ang ilang araw sa isang isla sa Cagayan. Ikinatuwa ito ng mga mangingisda. Napakalaking tulong po yun sa aming mangingisda po. Kasi madali pong makita yung masisira ang bangka. Bukod sa otoridad, maalerto rin ang kaanak ng mangingisda kung sakaling maharap siya sa panganib sa karagatan. Gab De Luna, para sa Mornings with GMA Regional TV. Hinigpitan pa ng Task Force Disiplina ang pagpapatupad ng No Smoking Ordinance sa Dagupan City. Sinisita at tinitiketan ang mga nakikitang naninigarilyo sa pampublikong lugar. Ayon sa Task Force Disiplina, epektibo raw ang implementasyon ng no smoking na nakapaloob sa Artikulo 21 ng syudad. Mula sa mahigit 30 violators na nasisita kada araw, bumaba na ito ngayon sa 3 hanggang 5 kada araw. Target ng Task Force Disiplina na tuluyang wala nang maninigarilyo sa mga pampublikong lugar sa syudad. 2 motorcycle dealers sa Pangasinan pinagmulta ng LTO dahil sa atrasadong pag-issue ng ORCR. Narito ang report. Bumili ng motorsiklo si Ben para may magamit sa kanyang trabaho. Oktubre nang bumili siya ng sasakyan pero hindi pa raw niya ito magamit dahil wala pa siyang hawak na ORCR. Siyempre kailangan paano mo magagamit yung motor mo, kabibili mo, hindi mo na may lalabas. Ayon sa DTI Pangasinan, halos araw-araw silang nakatatanggap ng reklamo kaugnay sa delayed o atrasadong pag-issue ng ORCR ng mga motorcycle dealer. 3 months hindi pa nare-release yung kanyang ORCR. Idinudulog nila ito sa Land Transportation Office para mabigyan ng aksyon. Sa katunayan, 2 motorcycle dealer na raw ang pinagmulta ng tig 100,000 pesos dahil sa paglabag. Batid din ng LTO ang problema. Ang nakalagay po sa batas is within 7 days dapat ma-release na yung ORCR. Problema po, hindi na isasabit kaagad ng dealer yung mga supporting documents. Isinailalim sa seminar ang mga negosyanteng nagbebenta ng motorsiklo. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Nabulabog ang mga estudyante at mga guro pati ang ilang magulang sa Daniel Maramba National High School sa Santa Barbara, Pangasinan dahil sa bomb threat kahapon.
Pinauwi ang mga estudyante at nagpatupad ng modular distance learning. Ayon sa punong guro, nakatanggap sila ng mensahe sa kanilang social media page na mayroon umanong bomba na nakatanim sa ilang silid-aralan. Agad na nagsagawa ng inspeksyon ang otoridad sa bawat silid at iba pang pasilidad ng paaralan at wala namang nakitang bomba. Ngayong araw, balik eskwela na ang mga estudyante. Patuloy ang investigasyon ng PNP upang matukoy ang sangkot sa bomb threat. Mga kapuso, maayos na panahon aasahan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. Narito ang report. Mga kapuso, maayos na panahon ang ma-enjoy natin ngayong umaga. Ilang lugar lang sa Aurora ang posibleng ulanin base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit ng hapon, mataas na rin ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Ayon sa Pag-asa, apektado ng hanging amihan ang mga isla ng Batanes at Babuyan. Easterlies ang umiiral naman sa Palawan, Visayas at Mindanao, habang makakaasa naman ang mga local thunderstorm ang nalalabing bahagi ng bansa. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Paggawa ng tupig sa Sarat, Ilocos Norte, ilang dekada ng kabuhayan ng mga kababaihan sa lugar. Tunghayan natin yan sa live report ni Gab De Luna. Gab? Good morning mga kapuso, good morning Joanne. Kilala ang tupig bilang isa sa mga sikat na kakanin sa buong Region 1. Pwede siyang panghimagas, pangmeryenda, pangalmusal o pampasalubong. Kaya naman sa Sarat, Ilocos Norte, dito sa Hilera mismo ay bultuhan na ang natatanggap na orders ng mga magtutupig. At upang turuan tayo at makakasama natin, makakwentuhan natin si Nanay Melly this morning. Ma'am, good morning po at welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning, ma'am. Good morning to ma'am. Ayun. Mga kapuso, nakakwentuhan natin si Nanay Melly kanina lang at nakwento nga niya na ang secret recipe ng kanilang tupig mixture ay ang ladek o latik sa Tagalog naman. At yun ang kanilang main ingredient sa tupig mixture. At curious din ako, ma'am, ano po yung parang napundar na natin, ano po yung parang naitulong ng pagtutupig sa ating hanap buhay, ma'am? Laking tulong ito, ma'am, kasi ito ang hanap buhay namin, ma'am. Tapos ito ang pinagkukunan ng pinag-aaral ng mga anak ko noon, ma'am, hanggang nakatapos sila. Ayun, very inspiring naman, ma'am. At yun, mga kapuso, kanina lang, actually nagbalot na kami sa dahon ng saging ng tupig mixture. At eto na nga yung finished product. At after nito, ma'am, ano po yung susunod na pwede natin gawin, ma'am? Isasalang natin, ma'am. Ayun, at mga kapuso, magsasalang na nga tayo no, ng ating finished product na tupig mixture, ma'am. Tulungan ko na po kayo. Ayun, mga kapuso. Mga ilan po kaya ang tupig na pwedeng kasya dito, ma'am? Opo. 50 pieces, ma'am. Ayun, mga 50 pieces ang pwedeng kasya dito. So, ayun mga kapuso, magsasalang pa kami ng mga tupig mixture o mga nabalot ng tupig mixture. After 5 to 10 minutes, ay pwede na siyang hanguin at kainin. Saktong-sakto, di pa ako nag-aalmusal. Balik muna sa'yo, Joanne. Maraming salamat, Gab De Luna. Sa pangunguna ni Mapua Team Captain Warren Bonifacio, binitbit niya ang Cardinals sa kanilang panalo kontra top 2 seed na San Beda Red Lions sa NCAA Season 99. Gumawa ng 15 points, 9 rebounds, 4 steals at 2 assists. Si Bonifacio na itinanghal na player of the game. Huwagi ang Mapua sa score na 70-63. Nangunguna pa rin ang Mapua sa standings kasama ang LPU Pirates. Sunod ang San Beda, Benil Blazers at JRU sa top 5. Ngayong araw, maghaharap ang Arellano Chiefs at Perpetual Altas at JRU Heavy Bombers laban sa Benil Blazers 1:30 p.m. live sa GTV. Alagang baka sa Magsingal, Ilocos Sur, nanganak ng 2. Silipin sa report na Ivy Hernando. Minsan na raw tinangkang ibenta ang bakang ito matapos mamatay ang kanyang amo sa barangay Manzante, Magsingal, Ilocos Sur. Pero bilang alaala sa namayapang biyen ng lalaki, binawi ni na Wilma at kanilang inalagaan. Ngayon,
Labis ang tuwang dala ng baka dahil ang dating nag-iisa, ngayon may kambal na. 2 lang naman ang naging anak ng kanilang baka. Gusto nga nagragsak yun, nakakita nga 2 gayong magpaiso, nagbalik gayong nga kambal, ma'am. So, ajay. Natural mating ang daan sa pagbubuntis ng kanilang baka. Doble swerte raw dahil 2 babae pa ang mga anak. Ni nagswerte yung baka, naganak kambal pa, kunak. 1 hanggang 3% raw ang posibilidad na magkaroon ng 2 anak ang mga baka at kalabaw ayon sa veterinarian. Pero ano kaya ang dahilan o factor ng twinning? Ayon sa eksperto, iba-iba actually yung factors, pero usually kasi ang mas mataas ang factor nagkakos ng twinning is yung sa genetic predisposition talaga. Kadalasan daw may dominant twin o mas malakas, kaya raw aktibo ang isa sa mga anak. Maigi raw ang pagbibigay ng foster milk upang makakuha ng sapat na nutrisyon ang 2 baka at sabay sa paglaki. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga PDL sa Dagupan City Jail nagsimula ng gumawa ng parol. Tunghayan sa report. Abala na ang mga person deprived of liberty sa Dagupan City Jail sa paggawa ng parol. Iba't ibang kulay ang kanilang likha. Bultuhan na rin daw ang order. Yearly na ito na ginagawa ng mga PDL natin. So meron na tayong mga nag-order from City of Dagupan, and then sa municipality rin ng Mangaldan, may mga orders din sila. And of course, sa court natin, sa Justice Hall. Mahigit 100 parol ang nagagawa ng mga PDL kada araw. At upang mapabilis ang proseso, may kanya-kanya silang toka. Iba ang grupo na bumubuo ng star skeleton. Iba rin ang tagagupit ng colored plastic, tagadikit at finishing touches. 50 pesos ang kita ng bawat PDL sa kada parol. Pinakamarami na raw ang 20 parol na nagagawa ng isang PDL sa isang araw. Napaka-importante po nito dahil po nakakatulong po ito sa mga relatives ng ating mga PDL. Natatanggal po yung pagka-stress namin sa problema. Bukod sa mga parol, gumagawa rin sila ng iba't ibang produkto gaya ng bags at basket na perfect panregalo sa nalalapit na Pasko. John Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Good news mga kapuso sa mga naghahanap ng trabaho, pagkakataon nyo nang maging bahagi ng GMA Network. Naghahanap po ang GMA Network ng mga top caliber applicants para sa mga sumusunod na posisyon. Ang sino mang interesadong aplikante ay maaaring magpadala ng kanilang aplikasyon sa careers.gmanetwork.com. Mag-apply na at maging bahagi ng GMA, ang #1 network in the country. Magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Nagkarambola ang 3 sasakyan sa National Highway ng Barangay Nagiddayan, Bantay, Ilocos Sur. Sa isang CCTV footage, bumagal ang takbo ng mini dump truck dahil sa trapiko nang bigla na lamang araruhin ng nakasunod na van ang sinusundang rider sa likod. Naipit ang 22 anyos na lalaking rider. Nagpapagaling na siya sa ospital. Paliwanag ng driver ng van sa PNP na kaidlip siya habang nagmamaneho. Patay ang 43 anyos na si Rolly Ganad, residente ng Barangay San Jose, Narvacan, Ilocos Sur. Nawalan siya ng kontrol sa minamanehong motorsiklo at sumalpok sa mga naipong kahoy sa gilid ng kalsada. Susunduin sana ng rider ang kaibigan nang mangyari ang aksidente. Sa investigasyon ng otoridad, madilim ang lugar kung saan nangyari ang disgrasya. Mahigit 40 kalabaw nagkarerahan sa kapistahan ng isang barangay sa Cabiao, Nueva Ecija. Sundan sa report. Hindi alintana ng mga magsasaka at iba pang residente ang matinding sikat ng araw. Mapanood lang ang karera ng kalabaw sa Barangay San Roque, Cabiao, Nueva Ecija. Bahagi ito ng kapistahan ng Barangay San Roque kung saan ginanap ang aktibidad sa gilid ng makasaysayang ilog ng bayan. Mahigit 40 kalabaw ang isinali sa karera, ang ilang kalahok mula pa sa ibang probinsya. Nais daw ng komite ng aktibidad na mabigyan ng kasiyahan ang mga magsasaka. Pasasalamat din daw ito ng mga magsasaka sa Panginoon dahil sa magandang ani. Ito po ay isang tradisyon ng aming pong mga
manggugulay, magsasaka. Dito po namin ginaganap yung mga paligsahan ng aming mga alagang hayop. Madalas daw kasing nasa bukid lamang ang mga magsasaka kasama ang kanilang mga alagang kalabaw. Ang karera ng kalabaw ay nagsisilbing banding ng mga magsasaka at kanilang mga alaga. CJ Torida para sa Mornings with GMA Regional TV. Pagdami ng mga ibong layang-layang, perwisyo raw ang dulot sa ilang residente sa Batangas City. Tutukan sa report. Pagkagat ng takip silim, laksa-laksa na ang kanilang pagdating at habang dumidilim, paparami sila ng parami. Hanggang halos lahat ng kable ng kuryente ng bahaging ito ng Canlapan Street sa Batangas City, kanila nang tinakpan. Yan ang mga ibong tinatawag na layang-layang na gabi-gabing dumadalaw sa syudad. Sa daming nagmukha na silang mga banderitas o pailaw na nakasabit sa mga kawad ng kuryente. Pero ang ilang residente ng syudad, perwiso ang turing sa kanilang mga bisita. Kahit nga hindi umuulan, kailangan nakapayong ang mga dumadaan upang hindi maibutan dahil ang mga ibon literal na nagkakalat ng dumi. Pagsapit ng liwanag, kita kung gaano karaming dumi ang iniiwan gabi-gabi ng mga ibon. Tad-tad niyan ang mga gusali, poste at ilang establishmento, pati na ang mga bangketa. Hiling namin ay mawala na yung ibon kasi yun nga yung mga ipot talagang mabaho talaga. Pag umulan ho talaga ay mabaho talaga yung ipot. Ang layang-layang o barn swallows ay mga migratory birds. Nanggagaling sila sa mga bansa sa hilaga at lumilipat sa mga tropical country gaya ng Pilipinas upang dito magpalipas ng taglamig. Ayon sa Batangas City Environment and Natural Resources, regular daw ang ginagawa nilang paglilinis sa mga kalsadang nahuhulugan ng mga dumi ng ibong halos tumira na sa mga kawad ng kuryente. Dagdag pa ng Senro na patunayan na rin umano sa isang research na hindi makakaapekto sa kalusugan ng amoy ng mga dumi ng ibon. Denise Abante para sa Mornings with GMA Regional TV. 10 katao na biktima ng lindol sa Nepal isinailalim sa mass cremation at latest music video ng The Beatles nagawa sa tulong ng artificial intelligence. Tunghayan sa Globalita. Idinaos ang mass cremation para sa 10 katao na biktima ng lindol sa isang remote village sa Nepal. Ang ilan sa biktima natabunan ng mga gumuhong gusali at bahay. Iti matapos yanigin ng 6.4 magnitude na lindol ang mountainous region gabi noong November 3. Ayon sa Nepal's National Seismology Center, ito ang pinakamatinding lindol na kanilang naranasan sa nakalipas na 8 taon. Ginanap sa Berry River ang ritual na Hindu cremation rites. Sa fans ng The Beatles, ang sikat na 60s band nakapag-release pa ng kanilang pinakabagong music video. Ito'y sa tulong ng sophisticated artificial intelligence tool. Nagawa nilang kunin ang original song ng namayapang vocalist na si John Lennon sa cassette tape recording para ilapat sa instrumentals. Ang single na Now and Then ang itinuturing na final song ng Beatles. Sa direksyon ng 3-time Oscar winner Peter Jackson, naging makatotohanan ang music video na itinuturing na breakthrough sa music industry gamit ang AI. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Tupig ng Sarat, Ilocos Norte, suwak na pampasalubong. Balikan natin si Gab De Luna. Gab, kumusta dyan? Ayan, Joanne at mga kapuso, ito na yung ating finished product ng ating nilutong tupig kanina lang. Mga 50 pieces nga naman ito. At kung makikita natin, ito siya yung finished product. Medyo pag nakikita natin na parang sunog at wag po tayong magpanik ay dahil ito ang ating titikman yung sa loob nito. At yan, bago yan, ay huwag po natin kakalimutan ang bumisita o dumaan sa ating mga magbabakasyon dito sa Sarat National Highway, sa Sarat, Ilocos Norte. Makikita natin yung hilera ng mga nagbebenta ng tupig. At eto na nga, mga kapuso, titikman na natin yung finished product ng tupig. Nay, kain po. Sige po. Masarap, ma'am. Opo, try po natin. Nako mga kapuso, sobrang sarap ng ating tupig, no? At ngunguyin ko muna, no? Pero lasang-lasa natin yung ladek po. Ayan. Nay, kain po. Opo, ma'am.
Ayan mga kapuso, sobrang sarap at solve na ang aking pang-almusal. At Joanne at CJ, magluluto muna ako ng another 50 pieces para naman sa pampasalubong ko sa inyo dyan sa Dagupan. Yan mo ng latest dito, balik sa inyo Joanne. Nako Gab, sa sobrang sarap ng tupig, speechless ka na. Dapat magdala rin ng tubig kapag kakain ng tupig. Maraming salamat, Gab De Luna. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. World TV premiere ng Black Rider, sinubaybayan sa TV at online. Tunghayan sa report. Sinubaybayan ng mga Pilipino ang World TV premiere ng Black Rider, mapa-TV man o online. Inabangan ng lahat ang bagong action hero ng primetime television na si Ruru Madrid. Kasama niya rin dito sa kanyang unang serye sa GMA Network si Mateo Guidicelli. Ayon sa actor, TV host, mula sa mga artistang kasama niya tulad ni Ruru Madrid at Yasi Pressman, kahit mga associate producers at production assistants ay mababait. Aabangan sila sa Black Rider gabi-gabi pagkatapos ng 24 oras. Isang ceremonial send-off ang ginanap ng Sparkle GMA Artist Center at Miss Universe Philippines para sa pambato ng Pilipinas sa Miss Universe 2023, Michelle D. Sa kanyang post, ibinahagi ni D ang kanyang mga luggage kung saan bitbit niya lahat ng gagamitin para sa Miss U. Maagang bumiyahe si D pa Los Angeles, United States bago dumiretso sa El Salvador kung saan gaganapin ang pageant. Bumuhos naman ang suporta kay Michelle ng mga Pinoy netizen. At kumpiyansa silang maiuuwi nito ang corona. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Ika-16 na edisyon ng pamosong Belenismo ng Tarlac na tinaguriang Belen, Capital of the Philippines, formal nang binuksan. Mahigit 50 Belen sa iba't ibang bayan sa Tarlac, instant attraction. Silipin sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Nagningning ang makukulay at naglalakihang palamuti at Belen sa taunang Belenismo sa tinaguriang Belen, Capital of the Philippines. Mula sa disenyo hanggang sa ilaw, picture perfect at talagang masarap pasyalan ng buong mag-anak, lalo na ang mga bata at young at heart. Lalo na po kapag kuwari dadaan lang, galing ka sa school, tapos dadaan ka, makikita mo yan, di ba? Maganda naman po kasi po ngayon na lang po kami makakaranas na makanood ulit ng Belen. Lumutang ang pagkakaisa, pagiging malikhain at pagmamahal ng mga Tarlakenyo sa kani-kanilang paandar ng Belen ngayong taon. Ang tagumpay ng Belenismo ay nasa dedikasyon ng bawat Tarlakenyo na magkaisa sa pagmamalaki ng talento aming mga kababayan sa larangan ng sining paglikha ng magagandang Belen. Ang Belen na gawa ng AFP, bamboo-inspired na simbolo raw ng katangian ng bawat Pinoy na hindi nagpapatalo at sumusuko sa anumang laban sa buhay. Meron ding gawa sa recycled materials at iba pang disenyo at konsepto. Naging panauhing pandangal sa aktibidad si DND Secretary Gilberto Chidoro Jr. So sama-sama ho tayo. And ito po ay napakabuting pakay. Hindi lang po dito, ngunit sa karatig pa lalawigan natin ng Pampanga, parol naman. No? So ito, Belen, doon parol, sama-sama tayo, Pilipino ho tayo, pinakikita natin dito sa Tarlac ang kabutihan nitong lalawigan na to, ang heritage natin. Nagdagdag din ng ningning ang isa sa mga bagong henerasyon ng sangre na si Sparkle Star Faith Da Silva. Sa kabuuan, 53 Belen mula sa iba't ibang mga bayan at pribadong sektor ang nakibahagi sa 16th Belenismo sa Tarlac. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. Look deep into nature and then you will understand everything better. By Albert Einstein. Ganda ng mga Belen, ano?
Belen, capital of the Philippines. Oo. Tarlac. Ang tagal din hindi nabisita yun na kasi dahil sa kasagsagan ng pandemic. Pero ngayon, nabubuhay ulit yung spirit ng Belenismo sa probinsya ng Tarlac. Sumasalamin dito sa pagkakaisa ng mga Tarlacenyo. Ang galing! Creativity! Hindi lang basta-basta yan, partner, kasi mga higanteng Belen yun eh. Oo, nakita ko nga yung bamboo-inspired na Belen. Ang laki, partner. Nako, pag may oras sa weekend, puntahan. Actually, usually ito nagtatagal. Even January next year kasi good for 3 Kings. At sa paligsahan to, Yes, paligsahan. Talagang dito makikita yung kagalingan, husay sa paggawa ng mga Belen. Nako, excited rin tayo, partner. Kasi alam natin, hindi lang sa Tarlac magkakaroon ng Belen competition. Di ba, malay mo, may malapit sa ating pwedeng puntahan, di ba? Meron din naman tayong mga Belen competition dito sa Dagupan. Oo. Pero kung hindi naman makapunta, gawa na lang din ng sariling Belen sa bahay, di ba? Sa mga kapuso natin na gustong dumayo dyan sa Tarlac, nako, pagkakataon nyo na ito upang masilayan, makita ang mga nagagandahang Belen sa Belenismo ng Tarlac. Yan. At mamaya, partner, abangan din natin yung mga pinakahuling balita na itatampok natin dyan sa 1 North Central Luzon alas 5:10 ng hapon, mga kapuso. Mga kapuso, 48 days na lang. Pasko na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joanne Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torrida. Buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.